beloved Boss Mike Cervera. Tutors, tiwala Yan na, mga kababayan. Grounds for impeachment versus BP Sara lalakas. Bakit? House Panel of Prosecutors. Tiwala daw na lalakas pa ang grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Atay. Brigada Haji Caaminio, i-brigada mo! Kumpiyansa si San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na lalakas ang grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, lalo na sa issue ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ito'y matapos maibunyag ang panibagong batch ng sinasabing gawa-gawang pangalan ng recipients ng confidential funds mula sa Office of the Vice President na tinaguriang Team Grocery. Yan yun, mga gawang-gawang pangalan daw. Gawa-gawang pangalan. Di ba, Melby? Gawa-gawang pangalan. O mga DDS, payag kayo niyan? Reklamo kayo ng reklamo na kayo'y nahihirapan, kayo'y naghihirap, kayo'y nagugutom, kayo'y walang makain. Pero si Sara, panay ang nakaw niyan. Nakaw dito. Nakaw doon. Saan yung dito, Boss Mike, sa OBP? Yung doon. Nakaw doon. Saan yun? Doon sa may sa may kanya dating hinawakang ahensya ng gobyerno, DepEd. Nakaw pa roon. Saan naman yun? Nakaw pa roon. Doon, nung naging mayor ng Davao, sandamakmak ang confidential fund. Malamang ho yun, mga kababayan, ay ninakaw din. Biruin ninyo mga kababayan, taon-taon, 460 million ang confidential fund ni Sara Duterte noong panahon na mayor siya. At ang presidente ay ang kanyang amang satanista. Kita niyo mga kababayan, siyempre kung nasanay na sa Davao, yung kagawi ang pagnanakaw, bit-bit pa rin yan. Kahit na maging vice-presidente pa yan. Di ba? Ngayon mga kababayan, pag naging presidente, yung nakagawi ang kaugalian niyang pagnanakaw, hindi niya gagawin yan? Kakaiba talaga, napaka-creative dati. Sigurong scriptwriter baka series. Nampas ng pangalan niya, isang buong kwento. Yun na nga. Sa totoo lang, gusto kong gawan ng pelikula to Gagawin ko, tapos papalabas natin sa Netflix. Grabe to mga kababayan. Napakagandang gawa ng docu. Di ba? Sara, nakakainis ka. Yung mga kababayan natin, sigaw ng sigaw sa rally nyo, gutom na daw sila. Samantalang kayo ni Roque, busog na busog pa. Sa katotohanan at aking ebidensya, makikita sa inyong muka. Ano nasa muka, Boss Mike? Yung busog na busog, pati mga muka, may bilbil Grabe. Tuloy. Ano naman ito? Ayon kay Zamora, mas mapagtitibay nito ang naging basehan ng nilalaman ng Article 2 ng Articles of Impeachment na nagkaroon ng pamimeke ng pirma ng beneficiaries at walang official record ang mga pangalan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sinagot din ng isa sa mga miyembro ng House Panel of Prosecutors ang mga taga-suporta ni VP Sara na namimiloso po sa usapin ng confidential funds at ang paggamit ng fictitious names. Ipinaliwanag nito na mayroong sinusunod na guidelines ang mga opisyal ng ahensya kung saan hindi otomatikong pinahihintulutan ang paggamit ng gawa-gawang pangalan o alias. Kadalasan anya, isinisilid sa sealed envelope ang tunay na pangalan ng mga benepisyaryo ng yung sinasabi ko. Isinisilid daw sa sealed na envelope yung mga totoong pangalan. Siyempre, comedy to. Kainaro, kanino ka ba? Paano magiging horror to? Yung tatay niya, horror gawin natin. Pero kay Sara, comedy. Nakakatawa naman talaga. Biruin mo yung mga pangalan, kakaiba. Hindi na lang ginawang ginawang pangalan ni Dolphy sa mga pelikula. Di ba? Ginawang Long Mejia, Panchito. Sino pa ba? Si Palito. Yun na lang dapat ginawa mo, Sara. Si Palito, Panchito, sino pa? Si Buaya. Kilala niyo ba si Buaya, mga kababayan? Naalala niyo pa ba si Buaya?
Yung buhaya doon sa pelikulang Yagit. Oo. Sino nakaabot nun? Yung Yagit. Yung palabas na Yagit. Yun, mga kababayan. Nando doon, kontrabida, sino? Si Buhaya, pero kontrabida na nakakatawa. Parang si Sarah. Di ba? Yun. Kung matatandaan nyo yun na yun. Lowy, natandaan, no? Di ba? Yung kontrabida sa Yagit na si Buhaya, parang si Sarah. Di ba? Nakakatawa. Buhaya na nakakatawa. Parehas na parehas sila. Di ba? Mga kababayan, ibang klase. Aloy. Confidential funds. Gayunman, wala pa umanong ibinibigay na impormasyon ang Commission on Audit kung nakapag-comply ba ang OVP sa naturang sealed envelope. Nanindigan naman si Zamora. Nakalimutan ho ni Sarah na magbigay kasi wala siyang maisip na pangalan. Kaya hindi na ho nakapagbigay ng mga totoong pangalan ng mga nabanggit. Oo, libo-libo eh. Tapos iipunin mo yung mga totoong pangalan. Malay nyo, nandun yung mga pangalan nyo. At ito naman mga kababayan, ito masakit yan. Kahit pa ibigay yung mga pangalan nyo, ay sigurado ipapatawag kayo ng Kongreso. Kung totoong kayo ay nakatanggap ng milyon-milyon galing kay Sara Duterte. Yung tatay, si Martin Martil, parang si Ching Lalim, yung mga butas eh. Malamang mga kababayan Malamang, kaya na raw. Sige, Yagit, Apo. Yun. Tuloy. Madlaw, lakayan. Ay, syempre, lakay tayo. Matanda na tayo mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo. 61 na ako sa susunod na taon. Tuloy. Na marami pang tanong ang hindi nasasagot ng dalawang naging opisina ni Duterte at kung bakit ito nabigyan ng confidential funds. Una nang ibinunyag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ang mga bagong pangalan ng recipients na sina Miko Harina, Ralph Josh Bacon, Sala Kasim, Patty Ting at Beverly Claire Pampano. Grabe. In the heart of change. Yun, mga kababayan, Ibang klase si Sara, pati Pampano, pati Kasim, pati Arina, pati Harina, mga kababayan, ginamit na ni Sara. Mga DDS, baka naman gusto nyo kaming tulungan para tanungin siya. Mga DDS, tanungin natin si Sara, Samahan nyo kami o samahan namin kayo. Sara, totoo ba yun? Mga pangalan na pinaglalagay mo ng mga tumanggap sa confidential funds mo? Di ba? Dapat ganun. Pag tinanong nyo, antayin nyo sagot. Sasabihin nun, no comment. No comment. Ganun lang sasagot sa inyo nun. At susungitan pa kayo nun. Ano tanong? Gaganon sa inyo. Ano tanong? Di ba? Grabe. Pag ginanon na kayo ni Sarah, comment na lang po sa mga kababayan natin kung ano pa. Wala! Wala niya ka, Sarah. Masyado kang comedy talaga. Our beloved Boss Mike Cervera.